Oo pala. So, sa video na ito ay pag-uusapan natin ang sikreto ng mga lalaki. Uy, sikreto nila to ha. Huwag mo itong i-share, baka mas maraming makakaalam. Number 1, not all the time ay nasa mood sila. Not all the time ay nasa mood sila na manlambing. Not all the time ay nasa mood din sila na manuyo. Not all the time ay nasa mood sila na makausap. Not all the time ay nasa mood sila na makipagbakbakan sa kanilang asawa. And wherein ay interpret talaga ang tawag doon, na isasalin lahi. Ano bang Tagalog na interpret? Interpret or interpret? And never mind. Ang hirap talaga ng English, oh my goodness. Na interpret nyo na hindi na kayo mahal or nawawalan na siya ng gana sa'yo. Di ba? Kung sa tingin nyo kayong mga babae ang pinakamahirap intindihin dahil sa pagiging moody nyo, dahil sa ugali nyo, sa paiba-iba nyong ugali or personality, mas lalo ang isang lalaki, lalong-lalo na kung tahimik yung lalaki na yan. So kapag ganun ang lalaki na parang ramdam mo wala siyang kagana-gana, wala siya sa mood, it's okay, hindi ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Baka may pinoproblema lang yan sa pamilya nyo or personal na problema niya, or baka hindi niya nagagawa yung mga responsibilidad niya kung saan para sa kanya. Para sa amin kasi mga lalaki, kapag hindi namin na-provide yung kailangan ng pamilya namin, hindi namin sila na-protect, parang nawawalan kami ng gana, parang tingin namin sa sarili namin is, ewan, hindi ko din maipaliwanag. For me ha, personal opinion ko ito, kapag hindi ko na-provide yung kailangan ng pamilya ko, nade-depress ako. Ayaw ko na nakikita sila na nahihirapan. Ayaw ko na nakikita sila na naiinggit sa iba dahil sa hindi ko ma-provide yung kailangan nila. Napakalaking depression para sa akin, nawawalan ako ng gana mabuhay. So personal opinion ko lang to. Gusto ko i-share sa inyo kasi alam kong maraming mga lalaki ang tulad ko. Kaya kapag ganun yung partner mo na nawawalan siya ng mood, it's time for you to shine. It's time for you na manlambing sa kanya. It's time for you na tanungin siya kung, mahal, okay ka lang? Ano bang problema? Pwede mong i-share sa akin. Gusto mo ba ng masahe? Habang sinashare mo yan, it's okay to open with me. Huwag kang matakot, hindi kita i-judge. Huwag kang matakot. Ako ang kakampi mo. Ako ang kasama mo. Ngayon, kapag hindi niya ma-share sa'yo, or hindi niya i-share sa'yo, or hindi niya i-share sa'yo, huwag mo siyang pilitin. Take time, or bigyan mo siya ng space. Mag-open din yan sa'yo. Pagdating naman sa bakbakan or gera sa mga mag-asawa lang to ha, kapag nangalabit ka tapos ayaw magalit ni Batuta, tinitingnan mo yung picture, ano masasabi mo sa litratong yan? Ang landi na po. Baka wala lang talaga siya sa mood. Stress yan kapag ganon. Isang sign na stress siya kapag ayaw magalit ni Baston. So, it's time for you to take your place as a partner. Number 2, he's planning for the future. Tulad ng sabi ko sa inyo, na yung unang klase ng lalaki na panay salita wala sa gawa, huwag kang maniwala dyan. Kasi ang dami niyang sinasabi sa'yo na plano, pero wala naman siyang ginagawa na action. At doon ka mas naniniwala. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang babae laging naghahanap ng assurance yan, ng validation. Ngayon kapag yung partner mo ay medyo tahitahimik, huwag mong isipin na wala siyang iniisip. Huwag mong isipin na wala siyang plano para sa inyo. Nagpaplano yan for the future. Hindi niya lang ito sinasabi sa'yo. Yung ibang klase ng lalaki, hindi sila sweet. Yung ibang klase ng lalaki, hindi sila yung showy ng kanilang affection sa'yo. Pero dinadaan nila ito sa mga plano nila para sa future nyo or sa ikabubuti ng bubuin yung pamilya or kung meron na kayong nabuo na pamilya para sa pamilya nyo. Okay? Hindi lahat ng lalaki ay showy. Hindi lahat ng lalaki ay nagsasabi na everyday na mahal ka. Sana wag mong isipin na kapag nananahimik yung lalaki wala siyang ginagawa or hindi kanya mahal or mag-isip ka na ng negative. Sometimes hindi nila talaga sinasabi ang mga bagay na yon. Number 3, actions is better than words. Tulad nga ng sabi ko kanina, yung number 1 na klase ng lalaki, yung panay sa salita lang. Pero yung number 2 and number 3, mas prefer nila yung action, yung meron silang ginagawa bago sila magsalita. Personal opinion ko lang to ha. Kasi ako din mismo, ako yung tipo ng lalaki na ayaw kong mangako kapag wala pa dyan or kapag hindi pa ako sigurado na nandyan. Kasi ayaw ko na madidisappoint siya. Ayaw ko na iisipin niya na hanggang sa salita lang ako. At karamihan sa mga lalaki ay ganito. Gusto nila na magbitaw na ng pangako kapag andyan na, kapag sure na talaga. Ito ang nakakalungkot kasi karamihan sa mga pinaniniwalaan ninyong mga babae ay yung mga lalaking ang galing magsalita. Ang daming sinasabi, ang daming pangako, napaka-sweet niya. Pero yung ang problema,
Doon kayo nabubulag at hindi nyo na nakikita yung actions niya. Alam mo, kahit minuminuto pa yan na sabihin niyang mahal ka, kung palagi ka namang sinasaktan, palagi kang inaaway, palagi kang pinagdududahan, napakasinungaling yan. Kasi ang tunay na pagmamahal, nasa action yan. Kahit sa malilit lang na bagay, pinapakita ng isang lalaki na mahal ka sa pamamagitan ng paglalabaman lang, pagkicarry ng mga burden, pagkicarry, maliit ba na bagay, burdens, pagkicarry ng mga bagay na mabibigat na imbes na ikaw is sinasalo niya, hinahawakan niya. And honestly, for me personal na naman opinion ko to, ako yung tipo ng lalaki na baka sa isang linggo, 3 beses lang ako mag-I love you. Kasi gusto ko na iparamdam sa kanya. Gusto ko na mas maramdaman niya na mahal ko siya kaysa yung marinig niya lang. Hindi nga siya nag-I love you, pero pinoprovide naman niya yung kailangan niyo. Hindi nga siya nag-I love you, pero nire-respeto ka naman. Pinaparamdam niya na mahal ka niya. Sa maliliit o malalaking bagay. Number 4. Mas mabilis mag-move on sa mga arguments ang lalaki. Libawan na lang, para sa intindihan nyo. Nag-away kayo ng isang gabi. Tapos kinabukasan, parang wala lang sa kanya. Parang naka-move on na siya. Parang wala lang yung mga masasakit niyang sinabi sa'yo. Because, mas mabilis mag-move on ang lalaki. Hindi nila masyadong pine-personal yung mga pinag-aawayan nyo na yon. Kaya nga parang, kinabukasan parang okay na sa kanya, parang wala lang sa kanya. In the other hand, kayong mga babae, sobra. It takes weeks, months para makamove on kayo sa mga bagay na nasabi niya sa inyo kung saan nasaktan kayo. Lagi kong sinasabi sa inyo na kahit babae ka, huwag masyadong emotional, huwag masyadong madrama kasi napaka-natural lang na darating sa relationship nyo na mag-away kayo. And kapag lagi mong pine-personal ito, very emotional ka dito, mahirapan ka na makamove on, mahirapan ka na magpatawad, mahirapan ka na matuto. Compared sa isang lalaki talaga, mas mabilis silang mag-move on, mas mabilis silang makalimot. Pero it doesn't mean na hindi ka mahal. Mahal ka niyan, hindi nga lang siya emotional. Number 5. Ayaw ng isang lalaki na minamaliit mo siya or kinukumpara mo siya sa iba. Pinakaayaw ng lalaki yon. Alam mo kung bakit? Kasi ang isang lalaki mas gustong-gusto nila na nararamdaman nila na nire-respeto mo siya. Nire-respeto mo na ikaw na isang babae, nire-respeto mo siya bilang isang partner mo o asawa mo. Nire-respeto mo yung kanyang mga decision. Nire-respeto mo yung kanyang plano para sa inyo. Nire-respeto mo siya. Kaya ayaw niya na minamaliit mo siya. And nasa instinct na ng lalaki yon. Hindi mo yun maalis kasi yun na ang binigay ni God na nature ng isang lalaki. To take responsibility. Like for example, pumunta ka sa mayor sa inyo. Tapos, maliitin mo yung kanyang action. Maliitin mo siya bilang isang mayor. Apakan mo siya, tignan mo. Tignan mo kung hindi yan magalit sa'yo. Kung di ka idedemanda, hindi ka ipapakulong. Di po ba? Ganun ang isang lalaki. They were born na mag-protect at mag-provide ng kailangan nyo. So, ibigay mo yung authority na yun sa kanya. Ayaw niya na minamaliit mo siya doon. Kasi gusto niya na doon siya mag-excel eh. And never ever compare your partner sa iba. May sarili yan na way to show the love that you deserve. And meron niyang sariling way to handle your relationship. So, never ever compare your partner sa iba. Lalo na kapag kinumpara mo sa iyong ex. Parang awa mo na. Ang ex mo ay ex mo. At wag mong iko-kumpara yung present mo ngayon. Napaka-unfair po yon. Hindi sila parehas. No? Ha? Huwag mo isipin na buti pa yung ex ko na ganun buti pa siya. Ay nako, never ever do that. Respeto ang kailangan ng isang lalaki. Ano ha? Sampaling kita kaya dyan ha? Kung gusto mo na mas lalo kang mamahalin, kung gusto mo na maramdaman yung pagmamahal or makita mo yung pagmamahal niya, respetuhin mo lang siya. That's it. Number 6 na sikreto ng isang lalaki. At alam ko kung merong lalaki na nanonood dito, maki-agree ka sa akin. Matibay sa pagkakaalam mo, pero mahina din yan. Matapang sa pagkakaalam mo, pero duwag din yan. Like for example, nag-aaway kayo. Ang dami niyang sinasabi na masasakit na salita, na parang wala siyang emotion. And mostly, alpha male ang mga to. Kapag nakikita mo sila, is that parang hindi sila matatangay ng bagyo. Napakatibay nila. Tapos pagdating sa mga arguments, parang wala silang emotion dahil masabi nila ang kanilang masabi. Masaktan ka. Parang iniisip mo na parang hindi ka na mahal kasi parang wala siyang emotion. Napakatapang niya. Pagdating naman sa laban sa buhay, hangang-hanga ka. Dahil ayaw niyang sumuko, talagang kung ano yung goal niya, talagang ginagawa niyang lahat para maabot ito. Maraming mga bagay para makita mo na napakatibay
yung isang lalaki. Na napakatapang yung isang lalaki. Pero ito ang katotohanan. Kapag nag-iisa yan, nalulungkot yan, nanghihina yan, umiiyak yan. Hindi mo siya makita na umiyak in public. Hindi mo siya makita na umiyak sa harapan mo. Hindi mo siya makita na parang affected sa mga bagay-bagay. Pero kapag nag-iisa yan, sobrang lungkot niyan. Umahagulgul yan sa pag-iyak. Yan ang hindi nyo alam. Kasi ang babae talaga, napaka-emotional ang mga yan. Madaling umiyak. Pero ang lalaki, ibang-iba yan. Hindi sila showy pagdating sa maganyan. Ayaw nila na ipakita yung kanilang weakness. So kapag nakikita mo yung partner mo na akala mo, okay lang, okay pa siya, make sure na tanungin mo siya. Make sure na alamin mo kung talagang okay siya o hindi. Kasi sometimes hindi sila showy, hindi nila pinapakita ito. Gusto nila na ipakita sa inyo na matibay sila, na andun, still pa din sila. Pero sometimes pagod na pala sila. Nanghihina na pala sila. At kailangan nila ikaw. Kailangan nila ng support. Kailangan nila na maramdaman na meron silang partner. So make sure na huwag ka masyadong pakampante or komportable kapag nakikita mo na okay pa siya. Okay? Baka kailangan ka na pala. Try mo na yakapin kahit walang dahilan. Baka maiiyak na yan. And number 7, last but not the least, gusto ko ipagtanggol din ng mga kapwa kong lalaki. Yung nagmumukha silang babaero pero sa totoo, matino pala sila. Kasi nga ang babae talaga, lagi silang nagbabase sa naririnig nila sa mga salita. Okay? Kaya sometimes nagmumukhang babaero yung isang lalaki dahil sa mga kaibigan niya. Diba? Lagi nilang tinutokso, lagi nilang babaero ka. Ngayon, itong lalaki naman sinasakyan niya yung mga ganyang tipo ng biro. Ngayon, ikaw naman na babae, naniniwala ka. Hindi porke gwapo, babaero na. Sa katotohanan niya, kahit pangit ngayon, babaero na eh. Basta may pera ka. Basta may NMAX ka. Basta may sniper ka. Basta may kotse ka. Hindi porke na sinasabi nila na babaero yung isang lalaki, babaero na talaga. Hindi mo alam, baka siya pala yung pinakamatino na makilala mo. So do not judge yung isang lalaki. Gusto ko sila yung paglaban, pero gusto ko rin sirain. Alam mo kung bakit? Kasi may chance din na babaero nga yan. Huh? Pero gusto ko lang na alamin nyo, hindi lahat. Hindi lahat ng nagmumukhang babaero ay babaero. Kung tanungin mo naman ako, kuya, bigyan ko ba ng chance kapag ganun? Depende na sa'yo. I-discern mo yan. Ipag-pray mo yan. Lord, ano ba talaga? Lord, sagutin ko ba siya? Lord, entertain ko ba siya? Yun ang mas magandang tips na may bigay ko sa inyo pagdating sa mga ganyan. Kasi hindi ko naman siya kilala. Ito ang lagi mong tatandaan. Lagi kang magbe-base sa kanyang action at hindi sa kanyang salita. At hindi sa kung anong sinasabi ng tao sa kanya. Based on his action. Para hindi ka ma-scam. Para hindi ka maloko. So yan lang po yung 7 na sikretong na share ko muna ngayon sa video na ito.